Bakit galit ang narcissist kapag may sakit ka o injured ka? Ito ba ay na-experience ninyo na kapag kayo ay nilalagnat, kayo ay masama ang pakiramdam o kaya meron kayong injury, halimbawa ay natapilo kayo, hindi kayo makapaglakad, nakahiga lang kayo sa sopa, sa kama, ay galit na galit sa inyo at dabog ng dabog, no? Sasabi ng mga kung ano-anong masasakit na salita, no? And marami pa silang ginagawa na kung ano-ano na resulta ng kanilang galit sa iyong pagkakasakit. So bakit nga ba nagkakaganito itong mga ito? No? Kapag kasi may sakit ka, hindi ka makapagsilbi. So hindi ka makapag-perform. Ibig sabihin, hindi mo siya mabigyan ng service. Hindi ka provide sa kanya ng mga pangangailangan niya. So hindi mo siya napapasaya dahil may sakit ka. Halimbawa, no, yung husband mo, kada gabi ay dumadali. Ngayon, syempre, pag may sakit ka, hindi siya makadali sa gabi kasi may sakit ka eh. So, magiinit ang ulo niya sa'yo dahil hindi niya ikaw magamit sa gabi. So, yan ang isa sa mga examples na malupit pagdating sa husband na narcissist. Kapag ka naman ikaw ay lalaki, no? May sakit ka, husband ka naman, may sakit ka. So ganun din, pag-iinitan ka ng misis mo dahil ikaw ay may sakit, no? So ganun din. Halimbawa, hindi ka makapagtrabaho dahil may sakit ka, ngayon wala kayong panggastos. So ikaw ay kanyang pag-iinitan, galit na galit sa'yo, eh anong gagawin mo kung ikaw ay talagang masama ang pakiramdam o may sakit ka, 'di ba? So napakahirap at toxic talaga ang relationship pagka narcissist ang iyong napangasawa o ang naging karelasyon. Okay? So let's analyze again, diretso natin 'to. So anong nangyayari? Nagiging burden ikaw kaysa service provider. Kasi ang tingin ng narcissist sa kanyang asawa, service provider. No? So, meron tinatawag na master-servant relationship. Ganun ang isipan ng mga narcissist. Kaya pag nagkasakit ka, wala siyang servant. 'Di ba? Master siya. So, mag-iinit siya. O, gagalit siya sa'yo. So, ganun ang nangyayari. Ang nangyayari pati dito, kapag ikaw ay may sakit, kailangan mo ng empathy. Kailangan mo ng care. Kailangan mo ng nurture. 'Di ba? May sakit ka eh. Ang problema dito, yung narcissist, incapable na gawin ito. Dahil ang priority ng narcissist kanyang sarili. So, ang mangyayari nito, no, pagsisilbihan kanya at yung kanyang sarili ay kanyang maiisang tabi muna. Yun ang mangyayari, di ba? Ayaw ng narcissist ng ganun. Hindi siya capable talaga sa ganito. Kaya siya inagagalit. No? Kasi wala rin naman siyang magagawa sa iyo dahil hindi naman talaga siya nagkikare. Hindi niya nararamdaman yung nararamdaman mo. Yung takot na nararamdaman mo, yung pain na nararamdaman mo dahil may sakit ka, hindi niya yun nararamdaman. Kaya ang resulta, galit siya sa'yo. Another one, ito yung mga sasabihin niya. Ang dramatic mo naman, ang arte mo naman, ang sensitive mo naman pag may sakit ka, mga ganon. Tapos sasabihan ka ng, lagi ka na lang may sakit. Bakit ganyan ka? Lagi ka na lang may diferensya. So pagka naririnig nyo na sinasabi ng asawa nyo na lagi ka na lang may sakit, no? Lagi ka na lang may sipon, lagi ka na lang nilalagnat, malamang narcissist yung asawa ninyo. Another one, uh, naapektuhan na ang mga ginagawa ko. Yun ang sinasabi niya, naapektuhan na ang trabaho ko dahil sa sakit mo. Napeperwisyo na ang mga routine ko, ang mga ginagawa ko. So naririnig nyo ba yan pag may sakit kayo sa inyong asawa? Nako, marahil narcissist yung asawa nyo pag ganyan ang mga pinaggagawa pag may sakit kayo. Another one, ang sakit sa narcissist, pag may sakit yung asawa niya, inconvenience yan sa kanila. Yan ang mindset niya. Inconvenience yan. Inconvenient yan para sa kanya. Kaya siya nagagalit. Okay? So, yun ang nangyayari dito. So,
Ang normal kasing tao o ang normal na asawa, normal na misis, normal na mister, ay magbibigay sa iyo ng sopas, ng sabaw, no, na mahihigop 'pag may sakit ka. Nagbibigay sa iyo ng gamot 'pag may sakit ka. Inaalagaan ka. Pero sa narcissist, kapag narcissist ang partner mo, hindi niya 'yung gagawin. Kaya anong nangyayari, natututo ka na lang na magdahilan na halimbawa may sakit ka, no, nagdadahilan ka na lang na medyo pinala-light mo yung nararamdaman mo. Halimbawa, sobrang sama na ng pakiramdam mo, sasabihin mo, "Upo muna ako dito kasi medyo 'pag napagod lang ako." So itinatago mo na sa kanya na nagdadahilan ka na lang ng iba. Tinatago mo na lang sa kanya yung tunay mong nararamdaman, yung tunay mong sakit. At 'pag ikaw ay na-diagnose, takot na takot kang sabihin sa asawa mo yung diagnosis mo. Kasi alam mo na imbis na tulungan ka at alagaan ka, magagalit sa iyo. Kaya natututo kang mag-hide ng iyong nararamdaman. Natututo ka na i-hide ang pain na nararamdaman mo dahil sa iyong sakit. So, pagka ganito talaga, no, napaka toxic ng partner mo. Dahil kailangan mo itago ang sakit mo. Kailangan mong i-hide ang sakit mo. Natututo kang i-hide ang sakit mo dahil alam mo na magagalit siya. So, yan ang nangyayari kapag may sakit ka. So, yan ang dahilan kung bakit nagagalit ang narcissist kapag ikaw ay may sakit at ikaw ay may injury. Okay? See you in my next content. Bye for now.